Taga QC po. Quezon City. Okay. Ano tanong mo? Is as business owner po, related po sa business. Okay. Paano mo po i-handle yung mga trabahador na sabi dito? Pag wala kang hindi kumikilos ng tama. Lagay ka CCTV. Yun, pinaka-effective. Makikita mo ngayon. Hindi, kahit po maglagay ng... Normal yun, sister eh. Ganito, let's just put it this way. Yung mga empleyado sila. Hindi sila magiging kasing committed mo. Bakit? Kasi ikaw may-ari ng negosyo. Ano ibig sabihin? Ikaw lang ang nakakaalam kung anong hirap para makapag-establish ng negosyo, kaya kailangan mo magsipag para hindi bumagsak yung negosyo. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Yung mga empleyado mo, hindi nila alam kung anong hirap ng pagtatayo ng negosyo. So, mai-expect mo talaga sa kanila, tatamad-tamad talaga yan kapag wala ka. Ngayon, ang pwede mong gawin is regular ka dapat na nakabantay sa negosyo mo. Dapat may CCTV ka o physically dapat nandoon ka para nakikita mo kung ano nangyayari. Regular din dapat ang coaching, even better kung ikaw na pwedeng maging life coach nila para alam mo yung konsepto na turuan mo sila kung paano umasenso sa buhay. Pero you have to deal with tantrums after tantrums ng mga empleyado kasi normal talaga nangyayari yun eh. Kasi alam mo yun, hindi mo talaga mai-expect na parang merong business mindset yung mga empleyado mo na parang kaparehas nun sa'yo eh. Iba yung level of commitment nating mga negosyante kaysa sa mga ordinaryong empleyado. So, ang i-expect mo talaga sa mga empleyado, lesser ng konti yung commitment na meron sila kumpara sa'yo. Yun ang expectation mo talaga. So, you have to, first of all, manage your expectation na hindi sila magiging kasing galing mo, hindi sila magiging kasing dunong mo, hindi sila magiging kasing committed mo. Isa pa, importante na i-set mo rin yung expectation ng mga empleyado mo na merong metrics na kailangan i-hit. Regardless if nandun ka o wala, merong metrics na kailangan i-hit. Ngayon, ikaw naman, importante rin at the same time na meron kang metrics na nakalatag sa kanila kung ano ba talaga ang target nila. Para hindi na importante kung nandun ka o wala, pinipilit nilang i-hit yung target na yon. Pero, importante talaga nagbabantay ka sa negosyo eh. Kasi pag hindi ka nagbabantay, yan ang pinakamabilis na paraan para bumagsak ang negosyo mo, sister. Kuha mo? Yes po. Okay. Follow-up question. Example po, na-coaching mo na po sila ng ilang beses. Tapos, walang pagkukusa. Minsan kailangan pa utusan bago gawin yung isang bagay. You have to check two things. 3 even. Una, i-check mo yung, I will say, i-check mo yung effectivity ng coaching session nyo. Kung effective yung coaching session nyo sa maraming empleyado, sa isang piraso lang hindi, then may problema ron sa empleyado na yun. You may want to consider na ilagay sa PIP or Process Improvement Plan yung empleyado mo na either mag-i-improve siya o matatanggal siya, alin sa dalawa. Ang tawag doon, PIP, Process Improvement Plan. Ganon yung konsepto nun. Ngayon, ang konsepto ng Process Improvement Plan, meron kang ipapahit sa kanya na out of the usual na target na medyo lenient ng konti, pansamantala, hanggang sa makuha mo yung level of commitment na kailangan mo rin sa empleyado mo at makuha mo rin yung, I will say, yung level of productivity na kailangan mo dun sa empleyado para either matanggal siya sa pagka-PIP or Process Improvement Plan or matanggal din siya at the same time. Alin sa dalawa? Ganon yung konsepto. So, that's one. Una, i-check mo yung effectivity ng coaching session mo. Pangalawa, i-check mo din syempre yung compensation mo kasi baka naman masyadong mababa kaya hindi sila ganado. And when I say compensation, hindi lang naman ang ibig sabihin niya yung bayad sa kanila eh. Ang ibig ko sabihin, kamusta naman yung natututunan nila, kamusta naman yung benefits nila, kamusta naman yung incentives nila, kamusta naman yung bonuses nila, kamusta naman yung environment dun sa loob ng opisina and everything else in between. Bukod sa regular na sweldo nila. Ganon yung konsepto eh. Pangatlo, isa pa, i-check mo rin at the same time, baka may problema kasi yung empleyado mo. Minsan hindi mo lang alam, baka may problema sa pamilya, o may problema sa kalusugan, o may problema sa kung ano mang iba pang bagay. Kailangan mong i-check yun. Kasi coaching is one thing. Ang nangyayari sa coaching, syempre tatanong mo kung ano nangyayari, bla bla, etc. Pero minsan may mga pagkakataon kasi hindi nila nasasabi ng diretso sa coaching eh. So kailangan mo ring magmasid sa paligid kung bakit nangyayari yung mga bagay na nangyayari. Magtanong-tanong ka dun sa mga kapwa empleyado niya, dun sa iba pang mga empleyado mo kung ano ba dahilan kung bakit nangyayari yun. Kung isang tao lang ang problema mo, baka sa kanya may problema. Pero kung maraming tao yung pare-parehas na ganun ang problema, then you may consider na baka may problema sa iyo o may problema sa environment o may problema sa compensation. Kailangan mo lang talagang hanapin kung nasan yung problema.
Ganun yung konsepto. Gets mo? Okay po. Okay. Follow-up question. Pag kamag-anak po yung mga tao, mahirap po ba siya? Oo. hindi ako tumatanggap ng kamag-anak. Primary kasi dalawang bagay yan eh. Una, kapag kakamag-anak mo, merong tendency na umubuso sila. Pangalawa, pag kakamag-anak mo, kahit abusado na, ang hirap pa rin tanggalin. Ang worst yan, ang hindi mo gugustuhin, tinanggal mo yung empleyado o kinukupal mo na yung empleyado para kusa na lang umalis. Tapos ang ending yan, ikaw pinakamasamang tao sa buong pamilya dahil ang sama-sama ng ugali mo sa kanila. Okay po. Oo, nangyayari yan. Nangyayari yan. Ate naman, pakita ko sa'yo ha. Eto, hindi ito kadugo, hindi ito kapamilya. Pero nakita mo to si Gus, di ba? Ang sabi niya, bobo daw. Gus, akit ka nga, dali. Makita ko lang yung pagmumukha mo. Umakit ka nga rito sa live ko. Dali, magkaintindihan lang tayong dalawa para sabihin mong bobo ako. Umakit ka rito. Gus, umakit ka rito. Akit dito, Gus. Matapang ka, di ba? Matapang ka, di ba? Oh. Sige, akit, Gus. G-U-S, Gus, umakit ka rito sa live ko. Akyat! Oh, tamo? Tatapang-tapang ka, tapos ngayon, hindi mo pala kayang umakyat. O, Gus, ano tutol mo sa akin? Bakit mo sinabing bobo ko? Gus, uulitin ko yung tanong. Anong tutol mo sa akin? Bakit sinabi mong bobo ako? Ano, magaganyan ka na lang, papakita mo pusa mo sa camera. Ganyan ka na lang, papakita mo pusa mo sa camera. Papaalala ko lang sa'yo, Gus, nasa akin ang kapangyarihan, Gus. Papaalala ko lang sa'yo, Gus, nasa akin ang kapangyarihan. Meow. Okay, sige. Papakita ko sa'yo, meow, bablak kita. Tama. Meow, Bobo. Meow, dali, meow. Meow, dali. Hanggang dyan ka na lang, Gus. Hanggang dyan ka na lang. Kahit ano pa sabihin mong bobo, hindi mo ko kayang tutulan, Gus, kasi ikaw yung bobo, alam mo yan. Okay, sige. Ayos, umakit yung viewers, oh. Naging 300 plus, oh. Ha? Effective talaga kapag kaganyan, eh. Pag pinapatulan mo mga basher, yung mga bobong katulad niya ni Gus. Sige, okay, next tayo, next. Okay. Team Hollow Block. Team Hollow Block. Sige. Yo, idol. Brother, good morning. Taga saan ka? Isa. Naputol ka. Ulit. Taga saan ka? Tiga, ako, idol? Tiga Fairview, Quezon City. Fairview. Isa akong construction worker. Okay. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko, brother, paano ba mapapalago yung negosyo kung siumayan, idol? Maraming paraan para makapagpalago ng siumayan, eh. Pero isa sa mga kailangan mong i-consider, brother, na nasa-saturate ang merkado kapag within the area ka lang. Ang isa sa mga masasuggest ko sa'yo, ganito. Eto, pakinggan nyo muna ako. Sobrang importante nito. Akin muna sandali ang atensyon, lalo na kapag mga ganitong klase ng usapan na mga maliliit na hanap buhay sa kanto-kanto. Akin muna sandali ang atensyon. Akin muna sandali. Ganito. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Ganito. Yung mga siumayan, pagka naglagay ka ng stall, tapos yung stall mo, hindi rolling type of stall, yung tipong nilagay nyo lang sa isang lugar lang, tapos dun lang talaga, tipong sa harap lang ng bahay nyo, magkakaproblema kayo dyan. Bakit? Kasi sa umpisa, sobrang lakas talaga niyan. Kasi bago kayo eh. So maraming bibili. Ngayon, ang magiging problema mo dyan, paglipas ng panahon, katulad nung naging problema ko dun sa harap ng barangay hall, kung nabalitaan nyo yung nangyari dun sa harap ng barangay hall, ano nangyari? Nalugi. Bakit nalugi? Kasi saturated na merkado. Ano ibig sabihin ng saturated na merkado? Ibig sabihin, lahat halos ng tao natikman na yung sinigang ko. Lahat ng nandun sa paligid na yun, natikman na yung sinigang ko, tapos dahil wala naman na ako doon, hindi na ako dinadayo doon sa lugar na yun, dito na ako dinadayo ngayon. Umalis kasi ako doon eh. Bakit ako umalis? Kasi para ipakita na hindi naman kasi lahat ng pagkakataon pumapaldo negosyo. Kaya lang naman pumapaldo, syempre, you have to put into the equation na kaya pumapaldo yung harap ng barangay kasi nandun ako. Ngayon, nung nawala ako doon, ano ngayon na nangyari? Ang nangyari, either ninanakawan ako kasi kinukupitan ako nung ilang mga naging bantay doon in the past nung wala ako, plus nalugi rin yun. Bakit nalugi? Kasi natikman na ng halos lahat doon sa paligid. Meron akong mga regular customers, returning customers. Ngayon, syempre, every now and then, maasahan mo mga returning customers, umaabot ng mga 2,000, 3,000 yung sales kada araw, minsan umaapat na 1,000, 5,000. Ito ang problema ko, kinukupitan ako ng mga tao. Ngayon, tungkol naman doon sa negosyo mo na, siumayan, maisasuggest ko sa'yo, brother, sobrang effective nito. Gawin mong rolling store yung siumayan. Meron na kaming cart, idol. May cart na akong... Ayos.
Good, ayos. Nakuha. Okay, Ngayon, ito dinadala ngayon namin pwede gawin. sa pasar. Good, ayos. Ito ngayon ang pwede mong gawin. Ikaw mismo, kailangan, kabisado mo sistema niyan. So, sa loob ng isang buwan, ikaw muna magbenta ng gusto. Kabisado mo dapat yung ins and outs niyan. Para, ang bagsakan, pwede mo nang ipamaneho yan sa ibang tao. Paano ngayon ang mangyayari? Ang siomay kasi, very specific. Ibig sabihin, per piraso yan. Hindi katulad dito sa amin, per kilo. Mahirap kasi kapag per kilo, pwedeng madugas Pero pag per piraso, hindi mo madudugas ang per piraso Ngayon, ang mangyayari, i-audit mo ng regular, tapos magpapasweldo ka ng mga tao, somewhere around north of 200, 300, 400. Bahala ka na kung magkano papasweldo mo. Tapos, magiging quota system. Pag nakakota sila, may incentive sila. Ikaw nang bahalang maglaro kung paano gagawin mo ron. Pero kaya mong paramihin yan. So, ibig sabihin, bumira ka ng isang bagsak na meron kang sarili mo na gano'n, na ikaw mismo ang bumabanat, kaysa mag-construction worker, di ba? Mahirap, mabigat sa katawan masyado ang construction worker. Naranasan ko yung trabaho na yan Kinamumuhian ko talagang trabaho yan kasi ang bigat-bigat talagang trabaho ng construction lalo na tagahalo ng semento nun. Ako yung nag-invite sa'yo sa nung nasa junk shop ka pa na nag-message ako sa'yo. Parang sa comment section yata yun, sa page mo. Yeah. Hindi ko na maalala. Nag-reply ka sa akin na... Sa sobrang dami ng mga kausap ko araw-araw, masyado nang matagal yun. Halos kalahating taon na nakakaraan nun. Halos kalahating taon na. Mag-iisang taon na nga yun sa May 1. Ngayon, ang pwede mong gawin, kaya mong paramihin yan, brother Pero bago ka magparami, mauna muna magpalalim ka muna. Paano pagpapalalim? Matuto ka ng konsepto ng market study. Saan ba pwedeng ilagay yung mga pwesto na yun na sobrang patok talaga? Ganon yung konsepto. So, saan pwedeng ilagay? Ano yung sistema na pwede mong gamitin para hindi ka nakukupitan ng tao, para hindi ka nananakawan? Paano ang gagawin mo para hindi ka mapanisan? Kailangan kabisado mo na muna lahat ng ins and outs niyan. Kaya sabi ko sa'yo, ikaw muna mismo mag-isa bumira. Pag kabisado mo na ang sistema, pwede mo nang patauhan. Tingnan mo, parang katulad sa akin, may mga empleyado na ako ngayon, may mga tao na ako ngayon na nag-aasikaso rito Na pwede na akong, alam mo yun, pag halimbawa, puyat ako kasi na marami masyadong kausap Dahil nabitin ako ng tulog, pwede ako matulog ng extra. Tapos dahil alas 6 ng gabi yung bukas nito, pwede akong pumasok ng mga bandang alas 8, ganon. Alas 9 ng gabi. Ganon. Ate na ba? Papakita ko ano ba yung mga pwede natin, boss? Ano ba yung mga pwedeng pwestohan na yung walang huli, kumbaga? Problema kasi natin ngayon huli. Understood na yun. Huli, okay, blah blah, etc. Okay, understood na yun. Pero kailangan mag-ipon ka ng sapat na pera para kahit mahuli, wala kang problema. Kaya mo ilabas ang sarili mo sa bagansya. Hindi naman kasi ikaw personal lang huhulihin yan Ang bagsakan yan, yung tinda mo lang kukunin. Baka yung cart mo, worst case scenario, kunin, ganon, worst case scenario na yun. Pero hindi ka naman makukulong sa pagtitinda sa tabi ng kalsada Yun nga ang dahilan kung bakit sinasuggest ko, as soon as possible, mag-ipon kayo ng gusto. Kasi hindi naman lahat ng panahon pwede ka sa kalsada Di ba? May mga pagkakataon pwede ka sa kalsada. When I say pwede, ang ibig ko sabihin, hindi naman yan doon sa konsepto na pinayagan ka dahil nagpaalam ka. Yung iba kasi talaga, wala talagang tigas ng mukha na magpaalam talaga sa barangay Yung iba naman, merong tsamba lang talaga na yung barangay nyo, hindi talaga pumapayag. Swerte ako dito, pumayag yung barangay namin. Kaya nakalagay ako sa harap ng barangay. Pinayagan ako kasi nagpaalam ako. Ganun yung konsepto. Pero syempre, may mga ibang barangay mahigpit masyado. Dito naman kasi probinsya ito So, hindi masyadong mahigpit ang mga barangay dito basta hindi ka lang gagawa ng gulo. Ganun yung konsepto. Ngayon, yung konsepto kasi ng kalsada, pwede mong gawin yan. Pero I strongly suggest, ipunin mo ng husto ang pera, huwag kang masyadong kaprityoso habang nasa kalsada ka. Bakit? Kasi pwede ka namang mga pretyo kapag nakarating ka na sa 1 milyon tapos may pwesto ka Di ba? Banatan mo muna ng gusto na maabot mo muna kung ano man yung hinahabol mo na target. Pag naabot mo na yung hinahabol mo na target, pwede ka ngayon na sumaglit, sandali lang, maglalamyarda muna kami ng pamilya ko, 'di ba? Gastos muna kami ng konti, alagan 5,000 o 10,000 kasi nakaabot na kami ng 100,000 na. Ganon, 1 linggo lang muna kami hindi magtitinda, uwi muna kami ng probinsya, ganon. Papahinga muna kami sa lahat ng pagod na dinanas namin dito. Kasi diretso nakakapagod talagang gumawa ng 1 milyon, brother. Diretso nakakapagod talaga gumawa ng 1 milyon. So kung ang target mo 1 milyon, every now and then kailangan mo talagang every now and then kailangan mo talagang magpahinga. Importante, hindi ko pa kaya yun, sa milyon. Importante matutulan mo, brother, yung konsepto na kaya mo yun. Kasi hindi mo, nakita mo naman tong sa akin, di ba? Sige, sabi mo influencer, blah blah. Pero nakita mo kung gaano kakunat ito, pero pinagtsatsagaan ko. Partida, hindi na ganun katibay ang katawan ko katulad noon nung panahong construction worker pa ako Pero nakita mo naman yung tibay ng putang inang isip ko na pinagtsatsagaan ko talaga to, Lunes hanggang Linggo, wala akong day off. Ganon yung konsepto. Wag mo naman sabihin sa akin hindi mo kayang hindi magda-day off. Bakit? Ang lamya mo nun pagka ganon.
Ang konsepto Oo. kasi dito, tingnan mo, ang konsepto dito, pag nagde-day off ka kasi, that's time away from making money. Ano ngayon ang ibig sabihin? Pag nagde-day off ka, imbis kumikita ka ng pera at naitatabi mo yung pera, gumagastos ka ng pera. So, imbis na kapag tabi ka, nagastusan ka pag nagde-day off ka. So, as much as possible, yung day off mo dapat very specific lang dun sa mga panahon na talagang pagod ka na talaga, burnout ka na talaga, i-schedule mo yan kung kailan ka magpapahinga. Ganon yung konsepto. Pero hindi kasi uubra, brother, na sasabihin mo, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Hindi mo pa nga nasusubukan eh. Diba? Paano ngayon lalago ang negosyo mo kung umpisa pa lang, tinatakot mo na sarili mo na hindi mo kaya? Ang kailangan lang naman, simple eh. Consistent ka dapat. Tuloy-tuloy ka dapat. Bira ka ng bira, bira ka ng bira, bira ka ng bira nang hindi ka gumagastos para sa kapritsyo. Ganon yung konsepto. Banat ka ng banat, banat ka ng banat nang hindi gumagastos para sa kaletsehan. Para sa mahal na pagkain, para sa lamierda, para sa pasyal, para sa damit na hindi naman kailangan dahil marami pa kayong damit, para sa sapatos na bago na hindi naman kailangan bumili dahil may maayos pa naman yung sapatos. Ganon yung konsepto eh. Hindi kayo pwedeng kumain. Kung gusto mo ng 1 milyon, hindi ka pwedeng maglamierda sa labas, hindi ka pwedeng kumain ng masasarap na pagkain. Ang dapat pagkain mo, mga masusustansyang pagkain, gulay-gulay ka dapat. Hindi ka pwedeng karne-karne kasi magkakasakit ka, processed food ka pa. Hindi pwede. Hindi pwede. Ganon yung konsepto. Simple lang naman eh. Hindi naman ganun kakomplikado magkaroon ng 1 milyon, brother. Matagal nga lang yung proseso. Nakakapagod nga lang. Nakakasuya nga lang. Pero hindi ganun kakomplikado. Nakikita mo, Temo, pwede mo napapansin, ang boring nga nito eh. Itong Project 1M, ang boring kaya. Ang naging action lang dito, nung nakawan ako ng 150,000 eh. Diba? Pero yung kaboringan, kailangan mong matutunang tiisin para makarating ka sa 1 milyon. Pag nakarating ka sa 1 milyon, ang pinakamasarap na parte ng pagiging milyonaryo, yung ginagastos mo na yung pera mo. Tanggal lahat ng kaboringan doon, tignan mo. Ganun yung konsepto, gets mo? Malaki na sales niyan ngayon, idol. Malaki na sales niyan ngayon. Ngayon, nasa somewhere north of parang almost 28, 29 kami ngayong araw eh. Pero tignan mo, nagsimula ako rito, wala pang 1,000 yung pera eh. Yung unang araw namin, pangalawang araw namin, pangatlong araw namin, 1,000 lang ang kinita. Hindi nga mako-consider na kita yun kasi technically lugi pa yun eh. Bakit? Ang daming natira eh. Tapos ang daming tapon. Pinamigay pa namin sa kapitbahay yung ibang tira. Kinain namin yung ibang tira. Ano ngayon na nangyari? Lugi. Unang para saan yung men? Men, ito curious lang ako sa'yo, men ha. Alam naman natin, meron kang pera. Para saan yung project mong yan? Para sa inyo, para matuto kayo kung paano gumawa ng 1 milyon. Kumbaga lang. Charity lang to, brother. Kaya sabi mo, paano yung charity yan, kumikita ng pera? Ito yung charity na kumikita ng pera. Kasi aling charity ba naman ang hindi kailangan ng pera? Sige nga. Diba? Oo nga, wala naman yung konsepto eh. Wala namang organisasyon sa mundo na tumakbo ng walang pera eh. Diba? So ngayon, syempre, diba, may kikitain na 1 milyon to. Abangan nyo ngayon kung ano gagawin ko sa 1 milyon. Brother, may tanong ako sa'yo, brother. Medyo magaling ka sa sa Biblia. Ano religion mo? Hindi ako nagde-disclose, brother. Walang sense eh. Personal ko na yun eh. Ano kayo na mangyayari? Mako-curious kayo. Pag na-curious kayo, sasama kayo sa religion. Paano kung mali pala ako? Di papunta tayo pare-parehas ng impyerno na damay ko pa kayo. Di ba? Hindi ako nagdi-disclose. Walang sense na mag-disclose ako ng personal ko. Tinan mo, halos wala kayong alam tungkol sa akin. Hindi, minsan kasi naiisip ko, balang araw magtatayo ka ng religion. Naiisip ko lang naman yun. Malabo parang yun, lang. Malabo yun. Kasi abi ko, si Idol GC6, GC8 ni Mateo, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo nagtayo ng iglesia eh. Ba't naman magtatayo pa ako ng sarili? Ano ba? Parang hindi ba sapat yung tinayo ni Kristo kaya kailangan pa magtayo si Chester? Hindi, kaani ba ko, Idol, sa iglesia ni Kristo, kaani ba ko? Ayun, alam mo na yun eh. Alam mo na yung bilang iglesia ni Cristo. Iniaaral niya, di ka pwede magtayo na iglesia. Alam mo yan. Hindi, kaya ako na sa'yo, sabi ko, parang may plano itong magtatag ng religion. Kasi nakikita ko sa'yo, magaling ka sa eh. Di ako interesado. Parang yun lang naisip ko. Relax lang kayo, di ako interesado sa ganun. Ang interest ko, kabilang buhay. Lahat kayo magdadasal sa akin. Brother, salamat sa'yo salamat sa mga Okay, sa magpasalamat, dasal mo na lang ako. Mas malaking pakinabang sa akin yun kaysa magpasalamat ka sa akin, pagdasal nyo na lang ako. Mas malaking pakinabang sa akin. Good sa'yo, brother. Ingat ka. Good luck sa'yo, brother. Ingat ka palagi. Okay ka na? Wala ka na follow-up question?
Wala na, brother. Salamat lang. Ito pala, dugtong ko lang, brother. Bago ka bumaba, dugtong ko na rin. Kung uubra para sa inyo, tignan mo ngayon kung ano palagay mo yung uubra na sistema. Pwede kang magparami ng cart. Tapos pinapatauhan mo sa mga tao boundary system. Pwede ka rin namang maging supplier ng siomay. Kasi maraming supplier ng siomay sa paligid in case hindi mo alam. Yung pangkain lang sa bahay, simpleng ganun lang eh. Tapos regular na umu-order sa'yo. Makarami ka lang ng bahay na regular na umu-order sa'yo, solve ka na eh. Tignan mo kung Supplier lang din kami nakakuha, brother. Ha? Supplier lang din kami nakakuha. O edi tignan mo kung kaya nyo mag-manufacture. Kung hindi naman nyo naman kaya mag-manufacture, edi paramihin mo na lang yung cart mo. Gets mo? Oo, pwede nga, pwede. Okay, solve. Okay. Ayos. Salamat, brother. Kita-kits, brother. Bye-bye. Okay, okay. Justin. Good morning, brother. Nagasaan ka? Good morning, Justin. Tagasaan ka? Taga Valenzuela po. Okay, ano tanong mo, brother? Boss, tatanong lang sana ko nga, anong opinion mo sa nag-viral doon sa Showtime na na naging pageant, yung sobrang ganda, din tinanong ni Ma'am Vice na kung ano masasabi niya sa Comelec, din walang nasagot kasi walang kaalam-alam yung babae doon sa Comelec. Normal na yan sa panahon natin ngayon. Yan ang bagong trending ngayon. Maganda ka, bobo ka. Yan ang bagong trending ngayon. Maganda ka, boba ka. Pogi ka, bobo ka. Yan ang pinaka-common ngayon. Pinaka-common na trend yan ngayon. May itsura ka, puro itsura na lang importante, tapos bobo. Yan ang pinaka-common ngayon. Ang pinaka-common ngayon, kabobohan, katangahan. Yan ang pinaka-common ngayon. Wala na halos nagtsatsagang mag-aaral eh. Kung di nyo napapansin, halos wala nagtsatsagang mag-aaral. Wala. And when I say wala, kagarampot yung mga taong nagsisipagtsagang mag-aaral at umalam na maraming bagay ng buhay. Yan ang pinaka-common na trend ngayon. Ang pinaka-common trend ngayon, tanga-tangahan, bobo-bobohan. Tignan mo. Kita mo. Pakita ko sa'yo Meron ditong isang nag-comment. Ang pangalan niya si Secret. Tapos ang itsura ng profile picture niya, si Einstein na cartoonized yung version. Ang sabi niya, wag kami turuan mo. Ituro mo muna sa sarili mo para maka-make 1M. Tamo? Tangina, kung hindi ka ba naman bobo, paano ko ituturo sa'yo kung paano gumawa ng 1 milyon kung ako hindi ko pala alam kung paano gumawa ng 1 milyon? Ang bobo nitong putang inan to, no? Nakakapagtaka yung kabobohan nitong mga tao na to. Nakakamangha. Ako namamangha ako sa kabobohan ng mga tao para isipin na yung nagtuturo sa'yo gumawa ng 1 milyon eh hindi pala marunong gumawa ng 1 milyon. Ang tanga mo naman. Tanginan yan. Nakakainis. Yan ang pinaka-common ngayon, brother. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Yan ang pinaka-common ngayon. Tama. Parang katulad nito na yan, Slime yoy se. Ang sabi niya, ingay mo. Ay, tama? Itong mga ganyang mga klase ng tao, yan yung mga basura ng lipunan. Walang pakinabang sa mundo yung mga yan, eh. Walang pakinabang sa mundo yan. Yan yung mga bobo, tanga, estupido, na mga klase ng mga tao na walang malay sa mundo, hindi marunong gumawa ng pera. Tanda mo? Papakita ko sa'yo. Ito, meron pa isa pa, sabi niya. Daldal mo, kurapi ka. See? Yan, pangalan niya, Tan. Yan, yung mga ganyang klase ng tao, estupido. Yung wala kang ma-comment na matino, kaya dahil sa inis mo, nagko-comment ka lang na walang kakwenta-kwentang bagay na kabasurahan ng utak mo, sa akin mo ngayon itatapon yung basura ng utak mo. Tama. Ito ang si Gas, kanina pa to eh. Pakita ko sa'yo kung nakanino ka pangyarihan, Gas, Black kita. Tignan mo. Ayan. Pakita ko lang sa'yo kung nakanino ka pangyarihan. Tignan mo ngayon kung makapag-comment pa yan si Gas. Ito yung ulol na kaninang inakyat ko na sabi niya, bobo-bobo daw eh. Bobo-bobo. Sobrang tanga, sobrang bobo nitong tao na to, hindi man lang siya makapagtahi ng salita para magkaroon ng valid na tutol sa akin. Walang valid na tutol eh. Wala eh. Ganun lang, basta bobo. Ganun lang, yan lang ang sinabi niya. Tapos habang pinapakita niya yung pusa niya sa camera. Sino kayo ng bobo sa atin dalawa? Na hindi ka nga marunong magtahi ng salita para kumontra sa akin eh. Estupido. Sabi nga nung isang vlogger na nakikita ko, nung binaba niya yung salamin. Binaba niya yung tapos, stupid. Tangina, tawa ako ron. May bago nag-trending ngayon eh. Yung parang takina, ewan ko anong trip nung lalaki na yun, taon-tawa ako sa kanya eh. Pinapanood ko nga yun eh. Stupid. Follow-up question, brother.
Wait lang. Yan ang ano, bagong trend. Huwag ka mag-alala, hindi nag-iisa yan. Yan ang bagong trending ngayon, babobobohan, tanga-tangahan. Yan ang bagong trending ngayon. Yan ang bagong trending ngayon. Okay ka na? Wait lang po, may gusto pa ako isang tanong na tungkol po sa ano eh. Bilang isang mag-aaral po is paano po mababalanse yung, di ba kunwari po is tutok ka sa isang subject, then yung isang subject is hindi mo kaya, ano po masasabi niyo doon? Hindi ko okay, so let's just let's divide it into multiple factors. So meron ka tinututukan na subject, hindi mo kaya yung subject na yun. Ano pwede mong gawin? Yun ang mas magandang tanong eh. Hindi ano masasabi ko, anong pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin, basic principle, magpaturo ka. I-check mo kung ano ba dahilan ba't hindi mo mag-gets yung subject na yun. Halimbawa, mathematics. Sobrang common niya, maraming hindi nakaka-gets ng math eh. Diba? Ayun, isa sa mga dahilan nun, kasi siguro baka magaling ka sa English. Kasi in case hindi nyo alam yung language at saka mathematics, dalawang magkabilang parte ng utak ng tao yan eh. So, mapapansin ninyo, karamihan sa mga magagaling sa language, hindi masyadong magaling sa mathematics. Tapos karamihan naman sa mga magagaling sa mathematics, hindi masyadong magaling sa language. Ganon yung konsepto eh. Yes. Ngayon, alam mo na ngayon kung anong strength mo, alam mo na ngayon kung anong weakness mo, ano ngayon ang kailangan mong gawin? Wala ka ngayong choice. Ang choice mo ngayon, kailangan mo siyang pag-aralan until maging competent enough ka lang, sapat lang, competent enough para makapasa, para matapos mo lang yung kung ano man yung pinag-aaralan mo. Ganun lang yun. Hanggang dumating ka ng kolehiyo. Pagdating mo ng kolehiyo, makakapili ka na ngayon ng kung anong kurso ang gusto mo, nakadepende sa kung saan ka magaling. Kung high school ka pa lang, wala kang choice eh. Kailangan mo talagang pag-aralan yan eh. So, kailangan mong pilitin yung sarili mo na matutunan yung mga bagay na hindi mo kayang matutunan. Ganun yung konsepto eh. Ngayon, tatanong mo, paano ko matututunan yung hindi ko kayang matutunan? Kakayanin mo yan pag wala ka ng choice. Ganun yung konsepto, kakayanin mo yan pag wala ka ng choice. Pag hindi ka masyadong magaling tumakbo, hindi ka masyadong mabilis tumakbo, tapos hinahabol ka ng aso, putang ina, wala kang choice kundi bilisan mo yung takbo mo. Ganun yung konsepto. Pag hindi ka nakapasa dyan, sa subject na yan, hindi ka makakapasa ng high school, hindi ka ngayon makakapunta ng kolehiyo kung saan mapapag-aralan mo na yung gusto mong kurso. Gets mo? Yes po, yes po. Okay, follow-up question, brother. Ito po. Etong Tristan, no, sabi, nanira kayo ng buhay? Nanira ng buhay? Kaya natin itong Tristan. Okay. Follow-up question, brother. Ito po. May papakita ako sa'yo, Tan. Ako po kasi... Kanina ka pa eh. Dali. Pakita ko lang sa'yo, Tan, kung ano kapangyarihan ko Pakita ko lang sa'yo, Kanina ka pa eh. Okay. Ayan. Testing mo ngayon kung makapag-comment ka pa, Tan. Para lang maintindihan ninyo na may kapangyarihan ako. Nasa live ko kayo eh. Paalala ko lang sa inyo Paalala ko lang sa inyo sa mga bastos mag-comment. Nasa live ko kayo. Paalala ko lang sa inyo. Papaalala ko lang sa inyo. Kung hindi kayo willing umakyat, then ako willing ako i-block kayo kung hindi kayo willing umakyat. Pinagbibigyan ka na nga ng pagkakataon para makakyat ka, bastos ka pa rin eh, diba, Tan? No, sige. Follow-up question, brother. Ito po. Ako po kasi is student working. Okay. Then, yung budget ko po is natamtaman lang yung parang saktuhan lang. So, ano po ang pwedeng gawin para para umimprove yung budget ko, yung parang sobra siya ng para may extra ganun. Kasi walang po itong tinutuluyan ko eh. Nagre-renta lang daw. You can do multiple things, diba? You can do multiple things. Pwedeng babaan mo yung gastos mo. Ano ibig sabihin nun? Marami. Pwedeng gulay-gulay ka lang muna sa pagkain. Pwedeng lipat ka ng mas murang renta. Baka pwedeng maglakad ka na lang, baka pwedeng, alam mo yun, kung hindi naman masyadong kalayuan, baka pwedeng hindi ka na mag-tricycle. Kung 6 na kanto, 10 kanto lang naman. Mga ganun. Titipirin mo pera. Una yun. Pangalawa, pwede ka mag-overtime. Pangatlo, pwede ka lumipat ng trabaho. So, ikaw na lang ngayon na mag-check kung ano palagay mo yung pinakalalapat sa'yo doon.
Okay. Gets ko. Follow-up question, brother. Ah, last question na ako. Ito. Okay. Etong Last question. Tristan Fernandez, kanina pa kita inaakyat, sinasabi mo naninira ako ng buhay eh, 'di ba? Kanina pa kita inaakyat, hindi ka naman umaakyat sa live, kinakancel mo lang yung request ko sa'yo umakyat ka sa live eh. Paalala ko lang sa'yo, brada, madaling mag-block, paalala ko lang sa'yo. Sige, go, next, go. Diba? Tungkol po ito sa kalusugan po eh. Doon po sa sa pagre-respeto sa kalusugan. Paano po ma-maintain yung pagkain mo ng isang linggo base sa budget? Eh di, mamalengke ka. Yun ang pinakamagandang paraan para ma-budget mo pera. Mamalengke ka. Kasi ang karamihan, nagkakaproblema dyan sa budgeting. Kasi kapag halimbawa, hindi ka na malengke, ano ngayon ang mangyayari? Bibili ka ngayon sa tindahan. Mahal ngayon. Diba? Yun na naman dalas na nagiging problema eh. Pagka tinatamad ka mamalengke, imbis na nakatipid ka kasi bumili ka ng bultuhan na gulay o kung ano naman yung bibili mo sa palengkeng mura, bumibili ka sa mga kapitbahay. Ngayon, syempre, pag niluto ng kapitbahay, alam mo na mahal yun kasi galing ka ng palengke yun, niluto nila yun. Tapos, maglalagay sila ng tubo pa yun na extra bukod dun sa palengke. Diba? Ganun yung kasimple. Hindi naman ganun kakomplikado, brother, na mag-budget ng pagkain eh. Kailangan mo lang talaga ng sipag para dyan. Yes. Okay ka na? Apo. Thank you po. Okay, sige. Next. Thank you po. Sige. Ito, Kaden. Kaden, good morning, brother. Taga saan ka? Hi, brother. Okay naman po. Actually, nasa hospital ako ngayon eh. Pero, meron akong running na na business ngayon sa bahay. Pero, kapatid ko ngayon tumututok dahil nga nandito ako naka-admit kasi kami ng asawa ko. So, ang question ko lang, brother, is, tawag dito kasi, minsan, di ba, syempre, meron tayong system na ginagamit sa isang negosyo. Out of nowhere, minsan hindi ko napapansin na nagkakaroon ako ng excess. Ano ba dapat? Nagkakaroon ako ng parang nawawala ng budget, kumbaga ganun. Ano ba dapat gawin para kailangan ba i-breakdown lahat as in maski piso or Nakuha mo na. Kasi syempre, di ba meron Nakuha mo na, kailangan mo i-breakdown maski piso para malaman mo kung saan napupunta pera. Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh, di ba? Either kulang yung benta o may dumidispalko ng pera. Alin lang sa dalawa yan, Brad? Pwede rin naman. Oo. Oo nga. Pili ka na lang sa dalawa. Either may kulang yung benta nyo, maliit yung benta nyo kaya hindi sumasapat sa inyo, o may dumidispalko ng pera kasi sobra naman yung pera eh. Tapos di nyo malaman kung saan napupunta. Okay, Oo. sige. Meron ba Tapos pakatong isa pa option po doon? tawag dito. Siyempre. Meron pa po pala tawag dito. If ever man na, di ba bilang owner, ikaw katulad mo, siyempre, isa sa mga pinagkukuhanan mo rin ng budget bilang personal budget mo para sa, siyempre, pang expenses mo, pang sarili. Ilang percentage ang kinukuha mo sa sa kabuuan ng or per day ka ba, per month, per week wala. na? Halos wala. Paano yung mga expenses mo? Halos wala. Ngayon, tatanong mo, paano nangyaring halos wala, Chester? Ate naman, pakita ko sa'yo Ako kasi single. Walang anak, walang asawa, walang blah blah, etc. So kaya nang ginawa ko, para mas realistic itong Project 1M, nagka-problema kasi, hindi ka ko na masabi. Ganito na lang. Meron kaming lugar, gano'n na lang. Meron kaming lugar para sa Project 1M. Ngayon, yung lugar na yon para sa Project 1M, nagka-problema kami dun sa mismong lugar na yon kung saan kami pare-parehas nakatira. Bakit?
Kasi yung mga kapitbahay nagreklamo kasi may mga ibang mga tao ako dati burara. Paano burara? Madaling araw kami umuwi, ang ingay-ingay nila. Siyempre mga kapitbahay, madaling araw pa lang ang ingay nyo na nagkakalabugan dyan. Tapos alam mo yon, yung mga kaldero bumabagsak, yung mga bunganga nila maingay, kapitbahay nagrereklamo. Isama mo pa na meron akong mga burarang empleyado minsan panahon na kapag ka nagtatapon ng pinagkuluan nung karning baka, minsan umaabot hanggang sa kalsada. So ngayon, yung sebo tuloy umaabot hanggang sa kalsada. Ngayon, syempre, diba, maintindihan mo naman yung mga kapitbahay, nainis ngayon yung mga kapitbahay. Ngayon, pinitisyon kami dun sa Homeowners Association na ipa-stop yung operation. Syempre, hindi mo naman pwede i-stop yung operation ng Project 1M. Ang ginawa ko ngayon, imbis may bahay sana yung sarili yung Project 1M, inilipat ko tuloy, umuupa tuloy kami. So, magkakasama kami ron. Ngayon, kung magkakasama kami ron sa bahay na inupahan, mura lang yung bahay na inupahan, 5,000 lang. Tapos, merong space dun sa labas ng bahay para doon kami sa labas ng bahay nagluluto kasi delikado pag sa loob ka nagluto, malalaki masyado yung apoy eh. Malalaki rin yung mga kaldero, delikado masyado. Baka masunog yung bahay. So, sa labas kami ng bahay nagluluto. Ngayon, dun sa bahay na yun, kung saan lahat kami pare-parehas nakatira, kasama ko yung mga staff ko eh, lahat kami pare-parehas doon nakatira eh. Ngayon, dun sa bahay na yun, yung Project 1M ang nagbabayad ng ilaw, Project 1M ang nagbabayad ng tubig, Project 1M ang nagbabayad ng renta, yung pagkain namin, lahat kami, kung ano yung pagkain ng isa, yun din ang pagkain ng lahat. Hindi ko iniiba yung pagkain ko sa kanila. So, hindi talaga ako bumibili lang hiwalay na pagkain para sa sarili ko. Kung ano yung pagkain ng crew, yun din yung pagkain namin. Ano ibig sabihin? Pag walang nagluto, tinamad sila halimbawa na magluto, wala rin akong pagkain. Pare-parehas lang kaming hindi kakain. Ganun ang bagsakan. Pero nakatoka na sa kanila yon. Ngayon, halos wala akong binibili, brother. Diretso, halos wala akong binibili. Ang ilaw nakaasa dito sa Project 1M, ang tubig nakaasa dito, ang renta dun sa bahay at saka dito sa pwesto nakaasa sa Project 1M. So as in 100% nakaasa talaga sa Project 1M. So hindi nyo masasabing dinudugas ko ito at nagdudugtong ako ng pera dito. Bakit? Kasi 100% nakaasa sa Project 1M eh. Ngayon, tatanong mo, paano nababudget yung pera? Hindi ka ako nagkakaproblema sa pagbabudget ng pera. Bakit? Wala naman akong kailangan kunin para sa sarili ko eh. Diba? Ano ngayon ang kailangan ko? Simple, pagkain, damit, bubong, na masisilungan, and mga basic necessities. Ngayon, yung toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, dito ko na rin kinukuha. Tapos yung sabon, nilalagay ko lang doon sa CR kung sino gustong gumamit. Kasi safeguard lang naman yun eh. Ganon. So, hindi na ngayong komplikado. Hindi komplikado. Bakit? Kasi, nalilito yung iba eh. Although, syempre, sasabihin ng iba, hindi, dapat may sweldo, Chester, may sweldo ka dapat, Chester, para hindi mo magalaw ng masyadong malaki yung pera. Hindi ko nagagalaw ng masyadong malaki yung pera. Ang dahilan, kasi wala naman akong binibili para sa sarili ko, bukod sa mga toothpaste, toothbrush, sabon, shampoo. Yun lang eh. Yun lang binibili ko para sa sarili ko. Sabong panlaba, yun lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Yun lang talaga. So alam mo yung hindi ko na kailangang sweldohan yung sarili ko kasi very minimal ako gumastos para sa sarili ko. Sa loob ng isang buwan, I will say wala pang I will say sobra na yung 3,000 siguro. Ganon. Pag tinotal. Kasi sabon, shampoo, toothpaste, sabong panlaba, yun lang naman eh. Wala naman ng iba eh. Wala na ako ibang ginagamit. Yung ano naman, yung pang-shave naman, minsan ka lang sa isang buwan kung bumili na, isang beses lang eh, wala pa naman 20 pesos yun eh. Ganon. Ganon pa simple. Pag kinuripot mo yung pera na hindi mo kinakaprecho, hindi kayo kumakain ng masarap, hindi kayo namamasyal, hindi kayo bla bla, hindi na pupunta sa kaprecho ang pera, tignan mo kung gaano karaming pera may iipon mo sa buhay mo, brother. Tapos pagdating ngayon ng panahon na naabot mo na ngayon yung target nyo, pwede ka namang kumurot eh. Pumunta kayo ng Boracay. Ano naman ang masama ron? Diba? Pwede kang kumurot. Ano naman kung pumunta kayo ng, alam mo yun, Calaguas, diba? Ano masama kung mag-swimming kayo sa beach? Ano masama kung pumunta kayong Tagaytay? Diba? Kurot lang naman yun eh. Barya lang yun kumpara dun sa laki ng naipon ninyo nung panahong inaabot nyo yung target nyo. Gets mo? Paano load at gas? Okay. Kasama na rin dito. Load at gas kasama na rin dito. Yung internet kasi, meron akong internet dito.
Dito sa Okay. sa pwesto ko, meron ako internet. Binabayaran yan monthly. Tapos ang ginawa ko, binenta ko na rin sa mga kapitbahay yung internet. Kinabitan ko sila ng internet. So ngayon, 2.7 yung presyo. Nakatap na lang sila. Oo, dalawang tag 800, edi maliit lang binabayaran ko, wala pa 1,000. Kasi may dalawang may dalawang nakikiambag sa akin, dalawang tag 800 pesos eh. Ganon. Okay. Oo. Okay. Yung load, paano yun? yung load, Sir, paano, nag-load ako 300 pesos kada buwan. Yun ang load ko 300 pesos kada buwan. Yung smart naman ako eh. Tapos, alam mo yun, pagdating sa bahay, madalas na pagkakataon, natutulog na lang kami diretso eh. Pag uwi ng bahay, konting EBGB, ganun, laro muna ako ML, ganun, para, ano ba, pampa-distress lang, ganun. Tapos, tutulog na, ganun. Tapos pagising namin, diretso na kami rito eh. Dito na rin kami nag-i-internet eh. Mga empleyado ko, dito na rin nag-i-internet. Justin, trip mo ako, Justin. Madaling i-block, paalala ko lang sa'yo, madali ka i-block. Sige, follow-up question, brother. Pero isa pa pala, sir, tanong ko din, kasi isa system ng pagbigay mo ng sahod sa empleyado mo. Ano yun? Tawag dito, nag-base ka ba sa minimum wage or mas less ka ba doon? Kasi sa akin kasi mas less eh. Sa akin mas less Provincial po rate kasi. kami kasi dito. Provincial rate kami. Mas mataas ako ng konti kaysa sa provincial rate. Okay. Ang pasweldo ko sa mga empleyado ko, 12 kada buwan. So, 6,000 yun. Hindi mo siya makikwenta per day eh. Kasi may mga may mga buwan na may 31. May mga buwan naman, sakto 30. May mga buwan, katulad ngayon, 28. Sakto 12 pa rin yung pasweldo ko. Tapos minsan pag nagde-day off sila, hindi ko na kinakaltas. Ganun. Ako naman kasi galante ako. Siyempre, obviously, hindi ko sinasuggest yun kasi abusuhin ka ng empleyado. Ako, galante lang ako. Yun lang, personal preference ko lang yun na maging galante. Ayokong maging barat eh. Kasi, baka technically, mga kalaro ko itong mga to eh. Diba? Hindi naman to totoong negosyo talaga eh. Hindi to totoong negosyo. In case ninyo alam, hindi to totoong negosyo. Naglalaro lang ako sa Project 1M. Ano lang to, kumbaga, laruan lang. Hindi ko to hanap buhay. Kaya nga tingnan mo, kung di nyo napapansin, dinideclare ko yung pera. Bakit? Kasi hindi ko naman kinukonsider na personal na pera ko yung pera ng Project 1M eh. Kinukonsider ko yan, charitable institution, ganun. Tapos yung pera ng Project 1M, pera ng Project 1M yun. Hiwalay yun sa pera kong personal. Hindi ito yung hanap buhay ko. Hindi ito hanap buhay ko. Alam ko kasi namit na kita dun sa may Cavite na nagpatawag ka nung oo. Doon. Okay, diba? at least alam mo na. At least alam mong hindi ito hanap buhay ko. Kung na-disclose ko man doon kung ano yung hanap buhay ko, alam mong hindi ito yun. Ganda nga nun, alam mo doon, ang ganda nga ng tag dito, ng vision mo doon na bumuo ng isang grupo ng mga kabataan na magko-contribute sa sa society in general. Sa society sa Pilipinas eh. Isa pa pala. Follow-up question, brother. Sir, isa pa pala. If ever katulad ko, pamilyado, meron ka bang marirecommend na percentage na possible kung kurutin kahit papaano doon sa Ito sasuggest ko sa'yo. Hindi ka pa percentage. Bakit? Sasakit ang ulo mo dyan eh. Okay. Alamin mo talaga magkano ba talaga eksakto yung kailangan mo sa pamilya mo. Kasi ito nagkakaproblema eh. Yung pagkain, hindi magkaintindihan. Magkano ba talaga gagasustin dyan? Yung pasyal, hindi rin magkaintindihan. Magkano ba talaga dapat ang budget dyan? Yung mga pa-deliver nyo sa bahay, kasama ba talaga dapat sa budget yan? Yung mga Shopee ninyo, kasama ba dapat yan? Diba? Kaya hindi magkaintindihan eh. Tatanungin mo ako, ilang percent ba dapat? Kahit magsabi pa ako ng percent, hindi mo pa rin susundin yun. Bakit? Kung ikaw nga, hindi mo mag-figure out kung ilang percent ba talaga eh. Sa akin, diretso, tigilan nyo na lang kasi yung kakakaprecho. Tigilan nyo na lang. Magkaroon kayo ng target. Ito target natin. Pag naubot natin to, then pwede tayong kumaprecho. Ganon. Kesa yung araw-araw, kaprechoso kayo. Araw-araw, bibili ng ganito, bili ng ganyan, bili ng gano'n. Mga bagay na hindi naman kailangan. Bili ng mamahaling pagkain. Punta rito, punta dyan, pasyal. Bili ng ganito, Shopee, deliver ng deliver, mayat-maya. Mga bagay na hindi naman kailangan. Tapos tinatambak nyo lang sa kung saan-saan. Tignan nyo yung bahay nyo, punong-puno ng tambak ng kung ano ng Shopee. Diba? Ganun. Tigilan nyo lang yung kakakaprecho. Ganun lang. Sobrang simple. Hindi ganun kakomplikado. Tigilan nyo lang yung kakakaprecho. Tignan mo, malayo mararating mo sa buhay. Ayaw nyo kasi tigilan yung mga kamay nyo sa paggastos ng pera eh. Ayaw nyo tigilan yung bunganga nyo sa kakakain ng mga bagay na hindi nyo naman kailangan kainin. Diba? Doon nagkakaproblema eh. Puta, kain kayo ng kain na parang mga baboy na kung ano lang yung maisip nyong kainin, kinakain nyo. Walang disiplina eh. Yun nga ina-appreciate ko sa Islam eh. Tingnan mo, pag panahon ng Ramadan, wala masyadong kumakain. Pagka umaga. Pagka buong magapon, wala kumakain. Gabi lang sila kumakain. Bakit? May disiplina sila sa pagkain eh. Diba? Yun ang sabi ng Diyos nila eh. Tanong mo, ganun kasimple. Hindi ganun kakomplikado konsepto.
Sa Islam, bawal ang yabang-yabang. Tingnan mo, pansinin mo. Sa Kristyanismo lang naman yan eh. Mga katulad nila Diyos Mojica, nila Franklin Muñaño. Sa Kristyanismo lang yan ganyan eh. Pero sa Islam, walang ganyang yayabang-yabang. Wala masyadong maraming ganyan dito sa Pilipinas. Siguro sa Middle East, marami. Pero dito sa Pilipinas, wala masyadong maraming yayabang-yabang na mga sports car nila. Tingnan mo, karamihan sa kanila, tama, pansinin mo, yung mga, punta ka ng Green Hills, tingnan mo yung mga Muslim doon, may pera. Punta kang Baclaran, tingnan mo yung mga Muslim doon, may pera. Tingnan mo yung mga bumibili sa kanila, mga Kristiyanong gastador. Tingnan mo, nakita mo? Tama. Hindi naman komplikado eh. Tigilan nyo lang kakakapritsyo, tingnan mo, malayo mararating ng budget nyo. Yung konting pera, ano naman, kabanat pa, Meti na mega, paano ka, minimum ang sweldo, paano magkakasya sa pamilya, minimum 620. Putang ina mo kasi, sino ba kasi nagsabing magpamilya ka eh, alam mo namang minimum ka. Di ba? Yung basic principle lang na putang ina, sino ba kasing nagsabing minimum ka, magpamilya ka? Sino ba nagsabing mag-anak ka? Di ba? Ikaw nga mismo, hindi mo pa alam paano gumawa ng pera, nagdagdag ka pa ng palamunin, putang ina naman. Tapos, may mga tao, mababanat pa sa akin na parang, kaya mo ka nagagawa yan, Chester, kasi single ka. Putang ina mo, sino ba kasing nagsabing mag-anak ka? Ba't parang kasalanan ko pa? Ba't kasalanan ko pa na parang tinuturuan ko kayo paano gumawa ng pera? Ba't parang kasalanan ko pa na may anak ka? Tang-ina nyo eh, di ba? Iba sisisi pa sa akin na parang bang andun ako, inutos ko sa kanila, putang ina nyo, putok mo sa loob. Putok mo sa loob. Parang ganun eh. Parang ganun ang dating, sisisihin pa ako. Ulul ang puta. Tang-inang yan. Sa akin, simple konsepto. Pag hindi mo kaya mag-anak, huwag ka mag-anak. Pag hindi mo pa alam kung paano gumawa ng pera, huwag ka mag-anak. Simple. Hindi ganun kakomplikado. O ngayon, may anak ka na, o magdusa ka ngayon hanggang mamatay ka. Diba? Ganun lang naman yun eh. Huwag mo isisi sa akin yan, hindi ko kasalanan yan. Eh, tatanong mo ako, paano ngayon uusad yung may pamilya na, may anak, may asawa? Simple. Parehas na konsepto. Tigilan nyo kakakapritsyo. Kaya sabi mo, paano kayo, may anak, may asawa? Bakit? Kung pag nakakita ka ng may anak, may asawa na hindi yumaman kahit pag hindi ka nakakita ng may anak, may asawa na dating mahirap na hindi yumaman kahit kailan, puta, okay, sige, may excuse ka. Pero hindi, ang dami namang may anak, may asawa na dating mahirap, yumaman naman eh. 'Di ba? Anong alam nila na hindi mo alam? Simple, disiplina, hindi ka marunong. Tangina, yung konsepto pa nga lang na yung konsepto pa nga lang na wag mong iputok sa loob, bukin ang ina mo, napakasimple lang yan eh. Alam mong habang buhay mo magiging sakit ng ulo yan eh. Alam mong habang buhay mong pakakainin yung bata na yan, habang buhay mong papadamitan, babahayan. Sabi mo, hindi naman ka habang buhay. Hindi, tanga. Sa sobrang bobo mo, hindi ka marunong gumawa ng pera, ano ngayon na itatawid mong sistema sa anak mong paano gumawa ng pera? O ngayon, ano mangyayari? Magiging habang buhay mong cargo yan pag hindi ka marunong maging tao, ano ka? Habang buhay mo, magiging palamunin yan. Tama. Simple lang naman yung dami umiiyak sa comment section, no? Uy, wala naman akong pakialam sa inyo. Sa akin, simple konsepto. Pag hindi ka marunong gumawa ng pera, wag ka mga anak, pakyo ka, putang ina mo. Naggumawa ka ng bata nang hindi ka marunong gumawa ng pera. Tama. Real talk lang, real talk. Hindi naman ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado ang Pilipinas. Napakasimple ng konsepto. Brother, tulungan mo nga. Pag namatay yung battery nun, yari tayo dyan. Ay, okay na. Hindi ganun kakomplikado gumawa ng pera. Sobrang simple ng konsepto ng paggawa ng pera. Pag hindi mo kayang mag-anak, wag ka munang putang ina mo, wag ka munang mag-anak. Bakit? Di ka pa marunong gumawa ng pera. Simple. Wag ka nga muna mag-jowa kasi. Putang ina mo eh, di ba? Ang landi mo kasi. Yung pepe mo kasi, yung titi mo kasi, kumakate pag wala kang jowa. Di ba? Tangina, napakasimple naman ng konsepto eh. Napakasimple ng konsepto, hindi ganun kakomplikado. Ayan, ano ba? Paano ka magkakaanak? Bla bla. May anak na ako. Paano ngayon uubra? Uubra ka pa rin naman eh. Kung ang single, aabutin ng 2 taon bago maging milyonaryo. Ano naman ang masama kung abutin ka ng 5 taon? Di ba? Pares lang naman yun. Oo, makakarating ka pa rin naman sa 1 milyon kung tatrabahuhin mo. Pero kung magaganyan ka na lang, magrereklamo ka na lang, mababa ang minimum, marami kang anak, may pamilya ka, yung iba walang pamilya, putang ina mo, pakyo ka, magdildil ka ng asin habang buhay ka maging mahirap. Diba? Wala namang masama maging mahirap eh. Oh, ngayon, sabi mo, bakit gaganyan, Chester? Ang sama naman ugali mo sa mga mahirap. Bakit? Wala namang masama maging mahirap ah. Wala masama maging mahirap. Anong masama maging mahirap? Mapapalad ang mga mahirap sa kanila kaharian ng langit. Pero ano masama maging mayaman kung gagamitin mo naman sa katinuan? Pero ito problema. Ito masama. Yung gusto mong yumaman, wala kang ginagawa, nakatanghod ka lang, reklamo ka ng reklamo maghapon. Diba? Yan ang masama. Yan ang masama. Oh, 'di ba? Kalabit tengi, mga walang yan. Oo, ang dami niyan, Brad. Tangina, lalo na negosyante ka, ang dami niyan. Ingatan mo sarili mo sa mga ganyang klase ng tao. Basura ng lipunan, napakarami niyan.
Napakarami yan. Totoo yan, brother. Lalo't mga kamag-anak, nakakabwisit lang minsan. Oo. Ingat ka. Tangina sa akin, diretso ha. Pagka negosyante ka, Pilipinas, pakinggan ninyo ako. Tangina, ito, tangina, sobrang importanteng impormasyon ito. Makakatipid ka na ng sobrang habang panahon. Makakatipid ka rin ng sobrang daming pera dito sa konsepto na to. Yung konsepto sobrang simple. Pagka negosyante ka, pagkakadugo, delikado ka. Ingatan mo sarili mo. Kaya sabihin mo, lahat ba ka ng kadugo? So, wala naman ako sinabing lahat eh. Basta sinasabi ko, basta kadugo, mag-ingat ka. Ganun lang yun. Pagkadugo, mag-ingat ka. Kasi maraming kadugo, tangina, balasubas, mga linta, nakakapit lang sila sa'yo. Gusto lang nila yung pera mo. Lalo na OFW ka, naku, tangina mo. Lalo yan, mas malala pag OFW ka. Bakit? Nasa ibang bansa ka, nakakakita sila ng ibang lugar. Wow, putang ina mo. Parang nasa langit na tong tao na to. Tara, hatakin natin papuntang impyerno. Tangina. Pinapagpababa mo. Oo, tangina. Follow-up question, brother. Okay na ako, brother. Masarap, maganda yung ano. May natutunan naman ako. Masaya ako dun sa narinig. Salamat. Okay. Thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you. Okay, next tayo. Babae naman sana. May mga babae dyan. Go. Request kayo na umakit sa live. Kailangan nyo mag-request na umakit sa live. Kailangan nyo mag-request na umakit sa live. Good morning, Connie. Sayang, mukhang wala yata siya. Cup Ninyo. Cup Ninyo. Legit ba to? Cup Ninyo talaga to? Cup Ninyo! Oh, hello! Legit ba to? Tangke na joke time yata to eh. Oh, wala. Ayaw magsalita. Ayaw magsalita. Next na kagad. Nakala ko si Cup Ninyo talaga eh. Okay, mga gusto umakit sa live. Mga gusto umakit sa live, welcome kayo na umakit sa live. Pero kailangan nyo mag-request. Andito, dito sa comment bar, meron dyan sa gilid, sa may bandang kanan. Inaantay lang natin umakit itong isa. Kung di akit, next na kagad tayo. Sige, go! Yung mga magre-request na umakit sa live, welcome kayo na umakit sa live. Kung wala na magre-request na umakit sa live, then i-add ko na yung live. Ilang minuto na ba ako? Meron request. Okay, sige, next tayo. Friends. Ang baba ko muna tong isa. Friends muna tayo, friends. Good morning, brother. Taga-saan ka? Friends, taga-saan ka? Friends, taga-saan ka? Okay, wala rin. Next na tayo. Ito mukhang this account not available. Good morning, brother. Taga-saan ka? Na-expect ko ba siya to eh. Pero tingnan natin. Good morning, brother. Taga-saan ka? Negats, di nagsasalita as expected. Na-expect ko na yun pagka mga ganong klase ng mga pangapangalan na wala kakwenta-kwenta yung account. Good morning, Fata. Ba't Fata? Ay, good morning, brother. Taga saan ka? Angeles, Pampanga, brother. Ano, tanong mo? Nag-fasting ka ba, brother? Oo, kasabay ako ngayon. Mamaya pa naman ang simula nun eh, no? At, maganda. Masyado. Kasabay ako. Isang buwan yan. Titiisin ko yung isang buwan. Merong swerteng kapiraso sa akin. May konting dugas eh. Huwag na kayo magalit. May konting dugas ako eh. Natutulog kami ng mga bandang 6:00 ng umaga tapos nagigising kami ng 1:00 ng hapon. Sa mga 4 na oras lang ititiisin ko. Panggabi kasi kami eh. Hindi ko naman sinasadya yung dugas na yan eh. Sorry na. Hindi ko sinasadya yung dugas na yan. Panggabi kasi kami. Syempre, tutulog kami na 6:00. Tapos gigising kami 1:00. Minsan 2:00. Ganun. Konti lang titiisin ko. Follow-up question, brother. Brother, nakaka-appreciate naman yung mga binibitawan mong mga advice. Malulutong. Salamat, yung mga toxic lang yung hindi nakakaintindi dyan.
Oo. Salamat. Na-appreciate kita. Thank you. Bira yung mga nakaka-appreciate sa akin. Maraming tao galit sa akin eh. Tanggap ko na yun, brother. Tanggap ko na yun. Ang dami kong death threat. Sobrang dami kong death threat eh. Mahalaga, pinagsasabihan. Tsaka yun na, brother. Nakakahiya kasi maraming nagre-request. Yun lang. Okay lang. Sige. Sige, salamat, brother. Kita-kits. Bye-bye. Okay. Sige, next. Good morning. Waalaikumsalam, brother. Taga saan ka? Taga Davao, idol. Davao. Ano tanong mo? Kasi lagi kita nakikita eh. So ngayon nagulat ako sa narinig ko. Tanong ko lang kailan ka nag-Muslim o sadyang Muslim ka na? Hindi pa. Hindi rin ako nagpo-promote ng kahit na anong religion. Pero obviously okay. I am looking into the two books na meron tayo dito sa Pilipinas, yung Biblia at saka yung Quran. Meron akong Quran dito eh, na binabasa ko at ninanamnam ko yung mga salita ron sa loob. Kasi nabasa ko ng maraming ulit na to, nakakatatlong beses na eh. 2, 3. Pachi-pachi kasi ko kung bumasa eh. Pachi-pachi. Syempre, may mga pagkakataon, di mo naman maintindihan na isang basahan lang yan diretso eh, di ba? Maraming ulit mo kailangan ulitin yan eh. So, this time around, inuuntay-utay ko, inuunti-unti ko para maintindihan ko talaga ng buo. Punta ako ng bibisita ako natanong ko dyan lang, sa inyo. brother. Bibisita ako dyan sa inyo. Magkikita-kita tayo dyan, malapit na. Pag naka 1M ako, pupunta akong dulo ng Pilipinas sa Tawi-Tawi. So, malamang dadaan ako dyan sa inyo. Oh. Magmomotor lang ako kasi mano-mano babiyahin ko mula rito sa Angono Rizal papunta dyan sa inyo. Good. Gusto ko makita yung kultura sa Napatanong lang ako. Gusto ko makita yung kultura sa Mindanao, yung hindi nasakop ng mga Kastila eh. Gusto ko makita yung kultura doon sa lugar na hindi nasakop ng mga Kastila. Baka mabigla ka, idol. Hindi ko alam kung ano i-expect ko. Kasi ang napupuntahan ko pa lang sa Mindanao, yung mga malalaking syudad ng Mindanao eh. Cagayan de Oro, Davao. Diba? Yung mga malalaking syudad pa lang ang napupuntahan ko eh. Pero yung mga dulo-dulo na parte ng Pilipinas, hindi ko pa napupuntahan kahit kailan eh. So it is going to be an adventure and I am definitely going to enjoy it. If I die in the process, then I will enjoy going to the afterlife. Kasi marami nagsasabi sa akin, wag daw ako tumuloy, delikado raw eh. Siyempre, alam mo naman, pagka ordinaryong taong bayan ka, hindi delikado dyan eh. Pero hindi ko lang alam kung kamusta kapag ka vlogger ka. Ako kasi vlogger eh. So hindi ko alam ngayon kung ano mangyayari pag pumunta ako doon. Basta ang alam ko, pag ordinaryong taong bayan ka, ayos lang yan. Pero pagka may posisyon ka, o galing ka ng ibang bansa, o ibang lahi ka, o galing ka ng Metro Manila, tapos vlogger ka pa, hindi ko ngayon alam. Malalaman ko pagpunta ko dyan. Yan. Excited na ako, brother. Marami naman vlogger na pumupunta dun eh. Mga taga Mindanao din. Pero So, yung mga nothing taga Metro naman. Manila, very minimal yung mga vlogger na pumupunta ng dulo ng Mindanao eh. Very minimal. Davao lang gano'n. Yung mga pinakamalalaking syudad ng Mindanao. Pero yung mga bandang dulo ng Mindanao, outskirts na, Hulosulu, Basilan, wala halos vlogger pumupunta dyan eh. Sabi ko, sige, punta ako doon, makabisita. Makita ko lang kung kamusta ang kalagayan ng mga tao doon. Tignan ko kung ano ba pwede kong maitulong doon sa lugar na yun. Somewhere to that effect. Ganon. Yung question and answer ko lang, Basta lagi mong sa mga tao eh. Tama. Oo. Basta Doon ako doble ingat mag-question and lang answer. Ganon. Diyan ako, makabisita ako. Doble ingat. Question and answer ako dyan. Hindi na, Diyos na lang bahala mag-ingat sa akin. Excited na ako tumawid sa kabilang buhay. Hindi ko na kailangan mag-ingat. Ayoko na rin mag-ingat. Sawan-sawa na ako rito. Nakuha ko na tong buhay na to. Kabisado ko na kung paano yung mga pinakamalalaking konsepto dito sa buhay na to eh. Wala akong anak, wala akong asawa, kaya tapang ko magsalita. Yun na natatakot ako. Siyempre, obviously, kapag nagkaanak ako, nagkaasawa, hindi na ganun katapang. Kaya nga natatakot ako sa konsepto na yun. I would rather die na maging single ako kaysa may anak, may asawa. Ano mo problema pa ako sa kabila kung paano kaya yung anak ko, yung asawa ko. Okay ka na, brother? Sige, brother. Thank you, brother. Okay. Kita-kits. Bye-bye. Okay. Next tayo. Last na siguro to. Tingnan natin. Huling question na. GH, good morning. Bigay 50 stars. Salamat. Daddy J10, good morning. Taga saan ka, brother? Good morning, brother. Taga saan ka?
Tarlac, brother, Tarlac. Tarlac, okay. Ano tanong mo? Brother, tanong ko lang sana. Medyo, may decision naman na ako. Tungkol sa politics, Heads up lang sa tanong ko politics siya. Okay. Teka, heads up lang din muna. Meron akong isang inakyat na basher. Okay. Ang sabi niya, kala mo may ibubuga. Hoy. Sige. Drens, ano trip mo? Trip mo ako, Drens? Ano, Trends? Ang tapang mo kanina, di ba? Sabi mo, kala mo may bubuga ako, di ba? O kaya inakit kita sa live. Anong trip mo, Brad? Boss, tatakbo ka bang Pangulo? Hindi, tinatanong kita. Ano tutol mo sa akin, Brad? Malaki, boy. Ano ang tutol mo sa akin? Huwag kang bababa. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang bababa. Huwag kang bababa. Dito ka lang. Bakit? Huwag kang bababa. Ano tutol mo sa akin? Drens, kinakausap kita. Ano tutol mo sa akin? Trip mo ako, di ba? Paano Ano mo tutol ba? mo sa akin? Oo, bakit? Ano tutol mo sa Malaki akin? tutol ko Tinatanong sa'yo. kita, ano tutol mo sa akin? Malaki tutol ko Ano sa'yo. nga ang tutol mo? Hindi ko tinatanong kung malaki o maliit. Tinatanong ko sa'yo, ano tinututulan mo sa akin? Yabang mo masyado. Ano boy. nga tinututulan mo sa akin? Tinatanong kita. Wala akong pakialam sa komento mo kung mayabang ako o humble ako. Ang tanong ko sa'yo, ano tinututulan mo sa akin? Hampog. Ano nga tinututulan mo sa akin? Wala akong pakialam sa opinion mo. Ano tinututulan mo sa akin? Pakialam sa opinion mo. Ano nga tinututulan mo sa akin? May tinututulan ka ba o wala? Pero malaki. May tinututulan ka ba o wala? Na malaki. Ano nga tinututulan mo? Sumagot ka ng diretso. Ano tutol mo sa akin? Anong bagay na sinabi ko ang kinokontra mo? Ano? Boss nyo, laging galit na. Nakakaintindi ka ba, Brad? O bobo ka talaga? Mas bobo ka. Tinatanong kita, ano ngang tinututulan mo sa akin? Tama, wala kang masabi ngayon, ano? Ano tinututulan mo sa akin, Reds? Tama kayo, comment section, masyadong mabunga nga. Ano nga ang tinututulan mo? Hindi ko tinatanong ang opinion mo, tinatanong kita kung ano tinututulan mo. Ano, hanggang ganyan ka na lang, puro claims ka na lang, hanggang ad hominem ka na lang. Ganyan ka na lang, Drens. Wala kang kayang itutol sa akin? Ano, Drens, tinatanong kita. Ano tinututulan mo? Ano dun sa mga bagay na sinabi ko ang kaya mong kontrahin? Kung may kaya kang kontrahin. Kala mo naman kung sila ang puta makapagsalita. Tinatanong nga kita, Drens. Tinatanong kita, hindi ko hinihingi ang opinion mo. Ang tinatanong ko sa'yo, anong tinututulan mo sa lahat ng bagay na sinabi ko? Ang ibig mo bang sabihin, sobrang bobo mo, wala kang kayang itutol sa akin? Mas bobo ka. Tinatanong nga Ilang kita, taong tao sa tinatanong mundo, nga kita. gago. Tinatanong kita, Drens. Ano dun sa mga sinabi ko ang tinututulan mo? Nahimik ka na lang, tangin. Hindi, tinatanong nga kita. O, tamo, tangina. O, kita mo, Drens? Alam mo, simple lang ang buhay, Drens. Pag bobo ka pa, matuto kang manahimik. Hindi yung aakit-akit ka sa live, napakatapang mo, nakakala mo kung sino kang meron kang kayang ipalag sa akin. Alam mo, Drens, simple ang mundo. Pag bobo ka pa, tahimik ka muna. Pag bobo ka pa, tahimik ka muna. O, brother, go. Sige, pinataas ko lang viewers kasi mukhang maganda yung tanong mo eh. Daddy J10, let's go. Ano tanong mo, brother? Hello, brother. Meron kasi akong dalawang iniisip eh. Kung sa bagong mga senador ba na tumatakbo, ako mas magtutuunan ng pansin o dun ako sa mga batihan din na meron lang napatunayan pero skeptical pa rin kasi ako eh. Kumbaga hindi rin ganun sapat yung knowledge ko or yung kaalaman ko pa para mas maging konkreto yung decision ko para iboto sila. So, ang main question is, mas pagtuunan ko ba ng pansin yung mga bagong tumatakbong senador na meron ng plataforma o kahit paano meron ng isinusubo sa atin ng mga plano nila
o dun tayo sa mga datihan na kahit paano may naipakita na, pero yun lang. Gusto ko lang mas lumawak pa yung kaalaman. Yun lang, brother. Hindi siya dun sa konsepto ng dati o bago eh. Dun siya sa konsepto ng matino ba o hindi. Tignan mo yung track record. Kung ano-ano yung mga batas na naipasa nitong kumakandidato na to at ano-ano mga nagawa niya in the past. Dun sa mga luma. Sa mga bago naman, tignan mo kung anong mga plataforma nitong tao na to. Dun magkakatalo yan dun sa ano eh. Dun magkakatalo yan sa matino ba o hindi. Hindi yan dun sa bago o sa luma. Dun yan sa matino ba itong tao na to o hindi. Ganon kasimple yung konsepto. Hindi naman komplikado sa akin ang buhay. Hindi komplikado ang buhay. Hindi yan sa patagalan, nandun yan sa paramihan ng nagawa. Ha! Ganon. Salamat. Medyo ano lang kasi ako, alam mo yun, medyo ano lang ako, skeptical lang din kasi ako. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng magpakasiguro din sa kung ano lang yung tama na pinaniniwala natin, di ba? Oh. Kailangan din mayroon open tayo dun sa pananaw rin ng ibang tao. Kaya yun lang din. Yun lang yung main purpose ko kung bakit gusto ko umakyat dito. Gusto ko lang madagdagan yung point of view na pwede ko pang makita. Masilip yun lang, bro. Salamat. Okay. Thank you, brother. Bye-bye. Okay. Okay. Next tayo. May konti, pag bumaba uli yung viewers, baba na tuloy tayo ng mga basher. Gustong-gusto nyo yan eh, no? Gusto nyo pag bumibira tayong basher eh. Ako naman, enjoy naman ako sa mga basher na to. Tanga na sobrang tatanga na itong mga putang inan to. Hindi man lang niya alam kung ano itututol niya sa akin. Sobrang tanga ng dreads na yun. Hindi man lang niya alam kung natututol niya sa akin. Doon sa lahat, sobrang dami ng mga bagay na sinabi ko, wala siyang matutulan na kahit na ano, hanggang kumukonklusyon na lang siya. Good morning, may brother. tanong ako. Sige. Magpapasting ka ba? Mamaya pa simula. Ngayon, okay pa, pwede pang kumain kasi wala pa. Tapos na eh. March 2, brother, March 2. March 2 ang simula. Dapat nagpapasting ka. Hindi naman para ikaw ang Patapos magsabi na nun yung sa akin, ano eh. brother. Hindi para ikaw ang magsabi nun sa akin. Ako ang magsasabi nun sa sarili ko. Unang-unang, hindi naman ako miyembro ng Islam eh. Di ba? Susubukan ko lang ito. Hindi ako miyembro ng Islam. Susubukan ko lang to. So it's not for you to say kung ano gagawin ko sa katawan ko. Follow-up question, brother. Okay, understood. Wala na. Okay, sige. All set. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Mag-aalasin ko naman ng madaling araw eh. Balita ko rin parang somewhere around bawal na daw kumain pagka sumikat na yung araw. Merong binigay sa akin na table, si Garawi. So kung palang muna magpasalamat, salamat Garawi ha. May binigay sa akin na table kung anong oras daw pwedeng kumain at saka mga oras na hindi pwedeng kumain. Binigyan akong table mula ngayon hanggang 31. Sana kayanin ko to. Pero sabi ko nga, swerte ng kapiraso kasi panggabi kami. May konting dugas ba? Eh syempre, hindi naman sinasadya tong dugas na to eh. Nagkataon lang talagang panggabi talaga kami. So kami naman tulog ng alas 6 ng umaga hanggang alauna o alas 2 ng hapon, ganun. So konting oras lang ititiisin kong gutom. Okay, okay. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Magkita-kita ulit tayo bukas. Sana nag-enjoy kayo sa buong oras ng pagtatalakayan at pakikipagbasagan sa mga putang inang bobo sa social media. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Mahal na mahal kita.